Stop it. Kailan? Ka na. Binabanggit yung simula, masaya yung moments na bumapad. Basta walang regrets. Kami yung kasangga namin sa isa't isa during those hard times. Tumaksis eh. Success ko. Step by step. May uncertainties, pero at least nangyari nga talaga. Pahis. Kung hindi natin miss kayo ng isang bagay o yung isang tao, mas okay na manahimik ka lang kesa gumawa ng something negative. Hi, Philippine Star Readers! This is SB19! Siguro po kasi nga po, part 2 siya ng trilogy namin. Basically, kaya siya wakas because it's the end of the trilogy. But simula as well because whenever there's an ending, there's a new beginning. So siguro yun yung aabangan ng tao. And siguro, in a way, it's the new beginning for us every time na magre-release kami ng EP. So it's a cycle, katulad nga po ng trilogy namin. So yun na lang po yung behind the meaning sa simula. Personally, during trainings mo kasi, para kaming robot na ilang years na paulit-ulit na ginagawa yung mga programs namin. And at the same time, training siya talaga. Pero, we keep ourselves entertained in a way na tinatry namin magbiruan, mag-incorporate ng something new na kami-kami lang na kami yung kasangga namin sa isa't isa during those hard times. And ayun, kahit walang pera, kahit ano, siguro appreciative kami lagi na hindi namin kailangan ng malalaking bagay, pero masaya kami sa anong maliliit na bagay na pwede sa amin bigay. Kumbaga po yung simula sa amin, parang in general, life is already bittersweet or bitter. Pero yun nga, katulad sabi ni Josh, parang yung bitter niya na gagawa namin ng paraan para maging sweet pa rin siya kahit papaano. So, kahit na yung ginagawa namin, parang naging masaya kami na yung mga small bagay na or accounting bagay na pinagsasaluhan namin yung mga ganun. Kung lasing baon, kung isipin mo mga small bagay na kasi ako lang yung may baon, ganyan. Pero, nakakalungkot isipin na wala yung iba. Pero, nagagawa namin siya paraan ako. Kasi share tayo, kain Netflix naman sa bahay. So, kahit sabihin na in other people's eyes, maka sad moment siya. For me, kasi siyang mopel. Yan yung mga bagay na binabalik-balikan namin. Binabalik-balikan ko na, nakakamiss yung mga times na happy-happy lang kami, wala kang masyadong iniisip. Araw-araw training, tapos susumo kay teacher pag di nag-train. Pero, ayun naman po, kasi nga. Tsaka yun ang niyakan ni Justin. Always. Kapag binabanggit yung simula, masaya yung moments na bumapad. Looking back, and realizing what's happening right now. Nagsisimula po kami, ko lang na parang before rewarding ourselves with a simple ice cream. Tas ngayon, we were able to endorse that item. Uy, grabe. Ganun po. Tas, siguro po ako, mga simple things na parang po, pagbili ng, yun nga, let's say, drink lang sa convenience store, pagkain ng Dunkin', let's say, bago pumasok ng office, and ngayon, parang, dati, ganun, consumer kami and all, but now you were able to nag-endorse na kami nung gano'n na di naman namin ina-inspect during that time, gusto lang na uminom, kumain. Nung nagsa-start kami, nakakatakot yung magsimula. Kasi muna po, nag-start kami ng something na wala kami tinitignan sa unahan namin na para sundan kung paano ba siya tamang gawin. So parang naging training kami na wala talagang kasiguraduhan kung doon ba talaga yung papunta yung path namin. Basta ang alam lang namin, masaya kami sa ginagawa natin. And parang ninasabi rin ako before, yung parang kahit hindi kami sure,
sa mangyayari sa amin. Pero sure ako na kami magkakasama kung saan kami pupunta. So parang ganun po yung feeling na parang nakakatakot nga, no? Pag inisip ko ngayon, pag binabalikan ko, parang ano pala talaga, parang kalokohan din yung nangyari before na nagtitraining kami pero parang sa wala. Parang hindi sinasabi sa amin kung para sa yung kinitraining namin. Nagtitraining kami na manalo pa kita. So parang nakakatakot siya. But going back to our holiday days, sobrang nagiging inside joke na siya sa amin ngayon. Nadadaanan namin sa Makati yung dating mall na pinagbibilihan namin ng food, na pinibilahan namin ng mga shawarma, yung mga ganun. Parang, uy, dati yung budget natin sakto lang pambili ng pagkain ngayon, may problema na natin yung pangasahe pa uwi. Mga ganun. So parang, ang keep lang na isili na pag binabalikan namin yun. Though sad siya nung mga time na yun, pero ngayon, naiisip namin, okay na rin na pinagdaanan namin yun. Kasi, yung experience namin noon, sa nararanasan namin mas nabigyan namin siya ng value na hindi siya mawala at paliwalay. Po yung pinakaunang nag-release kami na kami. Po yung pinakaunang hour. Yeah, parang feel namin na pinapta kami ng artist. Kaya walang nakikinig naman sa amin. Sumakses Success ko. Step by step. Do you still remember that day? Yeah, of course. Nalala ko ako yung nasa nasa Showtime ba yun? Or sa EBS? Ano yung aso? Yung yan, tas nakita natin sa Twitter, yung nag-thread number 1, tas nagtatalunan tayo sa dressing room. Kasi first time. Mga kabuti So, first release natin, tumahin pa tayo sa crab eh. Crab yung kinainan natin mo, Oo, libre mo yun eh. Libre mo yun. Libre mo sa atin si Pat. Nilibre tayo ng crab, yung first tinaguha release na. Libre mo yun, Josh. Ay, oo, tama. Libre ko nga yun. Libre mo rin yun. Oo, libre natin lahat yun. Tama. Hindi kayo na-gets. Pero yun, siguro during those times, kahit walang naniniwala or hindi pa kami, parang cringe pa for siguro yung maglaong mga tao. Yung parang naging lesson system siya. Kami nga kami mga dito, minsan si Ken ata, minsan nahihiya pa talaga siya share. Syempre depende kasi, minsan di kami proud din talaga sa ayos namin during those times. Pero kung may pagkawala kasi akong pakialam, parang feel ko, may success through kami, no matter what. Siguro ganun na yun. Ayun, may uncertainties, pero at least, nangyari nga talaga. So, alam mo yan, parang nakaka-proud. Pero kung hindi man, at least we tried. Kasi yun eh. Pag hindi pag-try, mas nakakapaghinaya. Parang I wonder lang, saan galing yung confidence na parang something will come out of this talaga? Wala, sa hangin. Yung feeling na, sabi ko nga po, parang, it doesn't matter kung mag-fail ka eh. Pero yung mindset mo, kung naka-design yun as, alam mo, mag-work no matter what, or you do whatever it takes to make it work, I'm sure it'll work. Diba? Parang eventually, basta hindi ka sumuko, feeling ko, lahat naman titigil kapag tumigil ka. So like, Tungkol na lang, siguro yung fear, maraming great ideas na mabubuhay yung team. Pero sometimes, sa sobrang careful. kasi iba rin po yung journey namin, kakaiba. Lahat ng kamalasan natin pinagdaanan. So parang kapag mayroon kaming something na naisip, hindi agad namin siya ina-actionan. Paano kung ganito? Paano kung ganyan? Paano kung ganyan? To the point na minsan, yung fear, kinakain ka na parang, sige, dito lang tayo sa safe. Ako gusto ko makasan. Kasi, one day we'll run out of time. Kapag hindi mo nagawa yung mga bagay na gusto mong gawin, manghihinaya ka. So, ako personally, gusto ko makasan. Siyempre, everything comes with good preparation pa rin. Pero iba kasi kapag nalalaman ka na ng tao, hindi mo na nagagawa yung mga bagay na gusto mo talaga. Feeling ko yung mindset ko ng mga tao when it comes to comparing, feeling ko dapat i-stop na siya. Kasi lahat naman ng tao may goal. And ang goal naman natin is to improve and to be the best version of ourselves. Kung sa atin na lang galing yung gusto natin maging better person, dapat never din natin i-compare yung sarili natin sa ibang tao.
Kasi it's not about na kung ano yung nilabang ng tao, hindi rin siya about kung ano yung mas kinangad mo. It's about on how you can add or boost something dun sa tao na yun para mas maging better siya or vice versa. Parang, sa parang kasi ngayon, pagka may na-achieve yung isang tao, dalawa yung reaction. It's either proud na proud or kabaligtaran na sus, kaya lang namin yung nagawa yan kasi ganito din. So, ang pangit lang na makita yung tao na papagod siya, papakihirap na maabot, pero negative yung tingin ng ibang tao kasi sa isang reason lang na hindi siya gusto. So, I guess, kung hindi natin gusto yung isang bagay or yung isang tao, mas okay na manahimik na lang kaysa gumawa ng something negative or to compare different people, different path, different people, different experiences. So, kung meron siyang achievement, may time na dadating sa isa, meron din siyang achievement. So, it's a give and take. Yeah. Stop it. Kailan? Ka na. Siguro po ako similar sa sinabi ni Stel po. Siguro one is yung nonsense hate. Kasi I think hindi naman siya mawawala. Pero some hate are parang hindi, yung nonsense hate nga na parang yung ibang tao kasi reasonable. Kumbaga, you'll understand why they hate you and may matututunan ka. Pero meron ko kasing hate na pilit. Yung just to... Hater lang. Oo, parang nonsense na yung pinanggagalingan ng hate nila na hindi na siya naging sensible or walang paroroonan. Gusto lang nila na maging negative yung dating dun sa tao na hini-hate nila. So sana po mag-end yun sa mga walang paggawa. Okay lang yung mga nakakatawa, base din. Nga po. Ken Josh. See? Dahil the bunit, Parang wala akong gusto kong kasama. Parang gusto ko lang patuloy lang. Okay. Kasi hindi ko naman kontrolado. Parang panis. only God can end everything. It's the beginning and the end. So, basta wala kong regrets. I'm the way do things that can give you happiness. That's the most important thing. I'm gonna live my life. Ako pinakamasaya sa nataas ko.